Si Pangulong BBM at ang gobyernong to ay kontrolado ng mga oligarchs at mga bilyonaryong negosyante. Ipapakita ko sa inyo kung bakit at paano. Pakinggan natin mismo yung sinasabi ng mga bilyonaryong negosyante at mga oligarko. This president, yung naiba sa kanya is he's really actively seeking out consulting with various representatives of the private sector. And I think nakakagana sa business person, parang... It's the first time it has happened Parang talaga, that the president is so accessible to business tycoons. talagang Kung narinig nyo na nagsalita ay si Lance Gokongwei ng pamilya Gokongwei. Siya ang presidente ng JG Summit Holdings, isa sa pinakamalalaking kumpanya dito sa Pilipinas. Sila ang nagmamay-ari ng Robinsons, Cebu Pacific at ng Universal Robina Corporation. Siya na mismo ang nagsabi that the president is so accessible to the private sector, aka mga oligarko at mga bilyonaryong negosyante, at inadmit niya na ngayon lang to nangyari. Pakinggan natin yung isa pa na oligarko. Nowhere have I heard in any other country where the president meets with the private sector on a scheduled basis. Unheard of. When the president really listens to Yung narinig nyo naman na nagsalita ay si Sabin Aboitiz. Siya ang presidente at chief executive officer ng Aboitiz Group, isa sa mga kumpanya na nagkokontrol ng kuryente sa bansa natin. Sa bibig niya mismo nang galing na dito niya lang naranasan sa Pilipinas na yung presidente ay regularly nakikipag-meet sa private sector, aka mga bilyonaryong negosyante at mga oligarko. Pakinggan pa natin yung isang bilyonaryong negosyante. Pinatawag nga niya ako nung natapos yung public bidding, nung nanalo na ako. Sabi niya, Mon, paliwanag mo nga sa akin yung timeline kung paano mo gagawin at anong gagawin mo. Bira yun, ha? Nag-accept pa siya ng oras para pag-usapan yun. Because of BBM, the investors' confidence are very strong. Yung narinig nyo na nagsalita ay si Ramon Ang. Tao yan ng mga kuwangko, ni Danding Kuwangko. Siya ang Chief Executive Officer at largest shareholder ng San Miguel Corporation. Alam naman natin ano ang San Miguel Corporation. Isa sa mga pinakamatatanda, pinakamakapangyarihan at pinakamalalaki na kumpanya dito sa bansa natin. Kaya na mismo nagsabi na bihira na may presidente na magtatanong ano yung dapat na gawin. At dahil daw kay BBM, mataas ang confidence ng mga investors at ng mga malaking mamumuhunan dito sa bansa natin. Huli nating pakinggan tong isang bilyonaryong negosyante. 2023 was a record-breaking year for all our businesses. That was right after the opening of the economy. BBM had already come in to 2022. Then 2023, that was, I think, the full recovery already. You saw na all our businesses were on all-time high, even higher than pre-pandemic. Yung narinig nyo na nagsalita ay si Kevin Tan. Siya ang Chief Executive Officer ng Alliance Global. Sila ang nagmamay-ari ng Mega World, Emperador at ng McDonald's Philippines. Siya na mismo ang nagsabi na sa pagpasok ni PBBM, all-time high yung kita ng kanilang mga negosyo. Mas malaki pa sa kinita nila bago mag-pandemic. Ang tanong, nakinabang ba tayo dito sa mga pinagsasabi ng mga oligarko?